Ang laki. Eh, Xiao. Xiao. Pasensya na sa nangyari kanina. Humihingi ako ng paumanhin. Anong ginagawa mo, baliw ka ba? Lin Feng, ano ba talagang balak mo sa akin? Kahit na may balak ako sa'yo, hindi ko magagawa. Lin Feng, mali ang trato ko sa iyo ngayong araw. Mali ako. Pero ang ginagawa mo ay labag sa batas. Xiao, ilang gabi akong nagpuyat para ayusin ang proposal na ito. Kahit hindi mo ito gusto, tingnan mo naman kahit sandali. Ang oras ko ay nagkakahalaga ng daan-daang libo kada minuto. Wala akong oras para sa basurang ito. Tumingin lang naman ako sa'yo, sa meeting. At ganito ang gagawin mo sa akin. Ano naman? May problema ka ba doon? Ako ang sisi. Pwede kong targetin ang sinumang gusto ko. Tapos na ang usapan. CJ, ayusin ko ito. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Tanggal ka na. Ang katulad mo, ang dregs ng lipunan, ay walang silbi sa pag-unlad ng kumpanya. Nagsasayang ka lang ng resources sa pagiging buhay. Xiao, sana hindi ka kailanman mangailangan ng tulong mula sa isang tao na nasa ilalim tulad ko. Kahit nakailanganin ko ng tulong, hindi ko ito kailangan mula sa isang tao. Walang pera, walang koneksyon, at walang katayuan tulad mo. Teka, Xiao. Akala mo ba, ako ang naggapo sa'yo? Sino pa? Ako ang #1 beauty CEO sa Jiangsheng. At ikaw, isa ka lang basura na naghihirap sa ilalim ng lipunan. Kahit anong daya ang gamitin mo, hindi kita titingnan ng pangalawang beses. Xiao. Huwag mong isiping lahat ng lalaki sa mundo ay nahuhumaling sa'yo. Alam mo ba kung bakit kita tiningnan ngayong araw? Dahil wala kang hiya. Isang manyak. Ako ang walang hiya. Ako ang manyak. Sasabihin ko sa'yo. Tiningnan kita dahil dumugo ka sa iyong pantalon. Sinusubukan kong sabihin sa'yo. Kaya hindi nga ikaw ang nagkidnap sa akin. Ano ba, kung ako ang magkidnap sa'yo, itatali ko rin ba ang sarili ko? Mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti kung sino ang mga na-offend mo dyan. Ilan na ba ang na-offend mo? Ay, ang dami, hindi mabilang. At ipinagmamalaki mo yon. Wala akong pakialam kung sino ka. Pakawalan mo ako ngayon din. Pera lang ang gusto mo, di ba? Magkano ba? Kahit magkano, ibibigay ko. Ako ang nangungunang babaeng sihi sa Jiangsu. Ang kapal ng mukha mong kidnapin ako, Xiao Ling. Papanagutin kita. Hi. Hindi na ako makahinga. Carbon monoxide yan. Kailangan na nating umalis dito. Baka tayo ay malason. Lin Feng, mag-isip ka ng paraan. Ayokong mamatay. Ano bang magagawa ko? Hindi ba ikaw ang makapangyarihang babaeng na hindi humihingi ng tulong? Paano naman kaming mga ordinaryong tao ang makakaisip ng solusyon? Ako na ang may kasalanan, okay? Kung may wire lang sana tayo. Wire. Sigurado ka bang pwedeng pang-unlock ng handcuffs ang wire? Hindi ako sigurado. At saka, wala namang wire dito. Meron akong wire. Meron kang wire, saan mo nakuha yon? May underwire ang bra ko. E di tanggalin mo at ibigay sa akin. Hoy. Huwag kang mag-alala, hindi ako titingin. Paano ko naman ito tatanggalin? E di wala tayong swerte. Ikaw. Gamit ang bibig mo. Ano pa bang pwede nating gawin? Bilisan mo. E di lumapit ka. May sasabihin ako sa'yo. Kung may gagawin kang kalokohan, pagsisisihan mo yan. Alam mo ba? Libo-libo ang paraan ko para pagdusahin ka. Sige, sige, ikaw na. Gawin na natin to. Hindi. Kailangan nating kalasin yung mga buton sa likod. Paano ko abutin yung likod? Hindi ba pwedeng? Kalasin mo muna yung nasa harap.
Lin Feng. Tapos ka na ba? Nakakakiliti ka. Hindi ako, Ginoong Xiao. Ikaw ang laging gumagalaw-galaw. Paano ko ito gagawin? CJ, hindi na ako gagalaw. Bilisan mo. Ano ng problema? Malapit nang matapos. Lin Feng, sinasadya mo ito, di ba? CJ. Sinasadya ko, di pareho tayong malalason. Huwag na tayong lumabas. Tapos na, ako. Hindi ko ibig sabihin yon. Bilisan mo na at ituloy mo. Lane, Kapag nakalabas na tayo dito, puputulin ko ang dila niya. bakit bigla akong nginig? Bahala na. Bilisan mo na at gawin mo. Tapos na. Lin Feng, kalagan mo ako, bilis. Ginoong Xiao, bago kita kalagan. Hindi ba ako muna ang kakalagan? CJ, bilisan mo. Lin Feng, kaya mo ba talaga ito o hindi? Huwag mo akong minamadali. Kung magaling ka, ikaw na ang gumawa. Paano ako naniwala sa kalokohan niya? Ang pinakamagaling na babaeng si He ng Jiangsheng. Talagang mamamatay dito ngayon? Tapos na. Ayos. Ngayon, kalagan mo na ako. Sino nagsabing iluluwag kita? Anong ibig mong sabihin? Lin Feng, inuutusan kitang iluwag ako. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? President Xiao, at nag-uutos ka pa rin sa akin. Ano ba ang gusto mo? Kung pera ang gusto mo, magpresyo ka. Gusto kong makiusap ka sa akin. Ikaw gusto mo iyon. CJ, manatili ka rito at maghintay na mamatay. Hoy. Nakikiusap ako sa'yo, okay? Mukhang, si President Xiao natin ay hindi pa nakikiusap kaninuman. Hoy. Lin Feng, huwag kang umalis. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong iwan mag-isa rito. CJ. President Xiao. Pagkatapos ng nangyari sa atin, sa iyong malamig at mabagsik na personalidad, kung hahayaan kitang umalis, hindi mo susubukang ipapatay ako, di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Bubutasan ko lang ang mga mata mo. At puputulin ang dila mo. Hindi pwede, ako na lang ang lalabas. Sinisiguro ko pag nakalabas na tayo dito, hindi kita gagalawin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hoy, kapag may sinasabi si Xiaoling, seryoso ako. Aminin na natin, kapag hindi siya nagsasalita, maganda naman talaga siya. Nawala na ang kanyang underwear. Ibig sabihin ba nito? Ano ang tinitingnan mo? Pag nakalabas na tayo, puputulin ko siya sa piraso at ipapakain sa mga aso. CJ. Nababaliw ka ba? Lin Feng, may lakas ka ng loob na suntukin ako. Pinaalis mo na rin naman ako. Ano naman kung sinuntok kita? Akala mo ba dahil wala ka na sa kumpanya ko? Wala na akong magagawa sa iyo. Isang tawag lang mula sa akin. Walang sinuman sa buong Jiangsheng ang maglalakas loob na umupa sa iyo. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Humihingi ng paumanhin, ha? Ano ang ginagawa mo? Alam ko, kapag nakalabas na tayo, siguradong hindi mo ako palalampasin. Pareho lang naman, patay na ako. Mas mabuti pang magsaya muna bago ako mamatay. Sino ka ba para gawin yan? May lakas ka pang loob na hawakan ako. Swertihin ka lang at mayaman ang tatay mo. Kung hindi dahil sa amin mga empleyado, na nakikipag-inuman sa mga kliyente hanggang mabutas ang sikmura. Hindi ka aabot sa kinaroroonan mo ngayon. Tinatawag ka naming Boss Xiao, pero huwag mong isipin na talagang malaki ka. Lin Feng, kumalma ka. Ang nobyo ko ang Crown Prince ng Jiangsheng. Kung maglakas loob kang saktan ako, hindi ka mabubuhay para magkwento. Crown Prince, ha?
Titikman ko ang kanyang gamit para sa kanya ngayon. Tignan natin kung ang number 1 BTC ng Jiangdu ay kasing ganda ng sinasabi nila. Lin Feng, huwag mong gawin ito. Natatakot ako. Natatakot ka na ngayon? Natatakot ka na? Huli na. Ikaw, huwag mo akong hawakan. Xiao. Hindi kita hinahawakan. At nadidismaya ka. Pasensya na. Xiao, aminado ako. Napakayaman mo. Pero kami pong mahihirap may dangal din. Kapag nakalabas na tayo dito, talagang bibigyan kita ng malaking pera. Sapat na ba ang 1,000,000? Kung hindi mo ako papatayin, magpapasalamat na lang ako sa tadhana, sa buong Jiangcheng. Sino ang hindi alam na ikaw, Xiao, ay walang awa? Ako. Pangako, hindi kita papatayin. Dapat nating alamin muna kung paano makalabas. Sino ba ang nagkulong sa atin dito? Kapag nalaman ko kung sino ang nasa likod nito, hindi ko sila palulusutin. Xiao, paano kung maghintay tayo hanggang makalabas tayong dalawa? Hoy, bakit hindi ka gumagalaw? Wala talagang labasan. Ano na ang gagawin natin? Kailangan lang nating humanap ng ibang daan. CJ, Lanan. May pinto doon. Pinto. Ayos, makakaalis na tayo sa impyernong ito. Lin Feng, balak ko sanang patayin kapag kalabas natin. Pero nagbago na ang isip ko. Basta pangakuan mo akong aalis ka sa Jiangsheng. At hindi mo sasabihin kanino man ang nangyari ngayon. Bibigyan kita ng malaking halaga ng pera. Paalam. May tao ba dyan? May makakatulong ba sa akin? Lin Feng, mag-isip ka ng paraan. Ano nang magagawa ko? Ang taas-taas. Sa paligid natin, wala tayong mahahawakan. Hindi tayo makakaakyat mula rito. Di humanap tayo ng ibang paraan. Dapat may iba pang daan palabas. Nakita mo naman kanina. Ito na siguro ang tanging labasan. Di ano nang gagawin natin? Dito na ba talaga tayo mamamatay? Ang uhaw ang gutom. Gusto ko talaga ng red wine at steak. Sa ganitong pagkakataon. At iniisip mo pa rin ang wine at steak, Xiao Zong. Kanino ko kukunin ang pera? Ang uhaw. Akin na. Tubig. Tubig ko. Bitawan mo. Bigyan mo ako ng tubig. Tubig ko. Pakawalan mo ako. Tubig ko. Tubig. 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 Gutom na ako. Nauuhaw na ako. Xiao. Pwede bang ipagpalit ko ang tubig sa tinapay? Pwede ba yon? CJ.
Linfeng. Linfeng, Anong nangyari? umikot ka. Kailangan kong gumamit ng banyo. Hoy, ano nang ginagawa mo? Ah, gusto mo akong umikot ka. Handa na si Linfeng. Hoy, ikaw. Anong ginagawa mo? Gusto mo? Hindi, okay lang ako. Tubig. Sobrang nauuhaw ako. Hindi ba't ininom mo na lahat? Ano nang ibinigay mo sa akin para inumin? Ano sa tingin mo? Sa'yo. Inaantok na ako. Xiao. Hindi ako makatulog. Mag-usap tayo. CJ. Linfeng. Ano ang pangarap mo? Ang pangarap ko ay bumili ng apartment sa Jiangxing. Tapos kumuha ng kotse. Linfeng. Ikaw, ano ang pangarap mo? Simula pa nang ako'y isilang, iyon na ang pangarap ko. Una, bilhan ang nanay ko ng massage chair. Masakit ang likod niya. Tapos dalhin ang tatay ko para maoperahan ang katarata niya. Tapos maghanap ng asawa. Tapos, Linfeng. 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 Ako ang numero unong sihi na beauty queen sa Jiangxing. Ang nobyo ko ang crown prince ng Jiangxing. Bata pa ako. Ayokong mamatay. Lubid. Hoy, Linfeng. Huwag mo akong iwan. Ilalabas kita. Ah! Hoy, hoy. Linfeng, tumayo ka ng mas tuwid. Hindi ko maabot. Medyo mas mataas pa. Medyo mas mataas pa. Linfeng. Xiao, sumakay ka sa likod ko. Ano ang sinabi mo? Xiao, ano ang iniisip mo? Ang ibig kong sabihin, sumakay ka sa balikat ko para maabot mo. Oh, Sige na. Ano na, naku naman. nakapalda ako. Mas okay na ba ito? CJ. Hoy, hoy, nakuha ko na. Kaya bilisan mo, ang bigat mo. Mga 100 libra lang ang bigat ko. Paano naman mabigat yun? Bilisan mo lang. Nangangawit na ang mga braso ko. Hoy, Hoy, Linfeng, tingnan mo kung saan mo inilalagay ang mga kamay mo. anong dahilan ng pagsigaw mo? Nakita mo ang ginawa mo?
Ayos ka lang? Sa tingin ko nabali ang braso ko. Subukan mong iangat. Hindi ko maangat. Malamang hindi naman nabali. Na-dislocate lang. Hayaan mong maibalik ko sa lugar. Hindi. Natatakot ako masakit. Kung natatakot ka, humanap ka ng pwedeng kagatin. Kagatin mo. Sinabi kong kumagat ka sa ibang bagay. Hindi sa akin. Pasensya na. Ayan. Pero hindi ko pa rin maangat. Lin Feng, wag mo akong iwan dito. Pwede kitang bigyan ng napakaraming pera. Pasensya na, President Xiao. Gusto ko talagang tulungan ka, pero wala kang lakas sa kamay. Wala kang paraan para makaahon. Lin Feng, kung maliligtas mo lang ako, ipapangako ko sa'yo ang kahit ano. Pakiusap, wag mo akong iwan dito. Berhen pa rin ako. Ayaw kong mamatay. Mayroon bang makakaligtas sa akin? Basta may magligtas sa akin. Lin Feng, salamat. Salamat at hindi mo ako iniwan. Ang ibig mong sabihin. Basta't mailigtas kita. Gagawin mo ang lahat. Ano ba ang gusto mong gawin? Paano kapag ganyan kasigla sa ganitong sitwasyon? Ginoong Xiao. Ginoong Xiao, pag-isipan mong mabuti ito. Gusto mo bang iligtas kita? O dito ka na lang at maghintay na mamatay? Mas mabuti pang mawala ng puri kaysa mamatay dito. Gusto kong umalis. Mabuti. Hoy! Lin Feng, pwede ba? Ibigay sa'yo pagkatapos nating makalabas? Palagi akong tumutupad sa pangako. Natatakot lang ako na baka wala ka ng lakas pagdating ng panahon. Kaming mga mahihirap, ang isang bagay na marami kami ay lakas. Sige na. Kumusta? Hindi ba't sinabi mo na gusto mo? Anong oras na sa tingin mo, Yang Xiao? At yun pa rin ang iniisip mo. Mukhang ang ating Ener Xiao ay hindi katulad ng dati, laging maayos at desente. Pero ikaw, Ang ibig kong sabihin, gamit ang sinturon, ha? Hindi. Unang beses ko ito. Hindi natin pwedeng gawin ang ganoong komplikadong bagay. itali sa akin. Komplikado yun? Ha? Itali sa akin. Ano pa? Itali sa akin. Sa ganoon, madadala kita kapag lumabas ako. Ah. Huwag mong sabihing akala mo. Siyempre, hindi. CJ, sandali lang. Tatalon ako at kukunin ang lubid. Tapos itali mo ang mga paa ko gamit ang sinturon. Sa ganoon, madadala kita at aakyat tayong magkasama. CJ, Okay. Arf, Tara na. Hindi, Lin Feng. Masusugatan ang kamay ko. hindi rin ito gagana. Xiao, mamamatay ka kung mananatili ka rito. Talagang iiwanan niya ako, di ba? Matapos ang pagtrato ko sa kanya noon. Paano niya ako hindi iiwan? Hindi na kailangan. Tinanggal ka na. Basura kang tulad mo. Nasa pinakamababa ng lipunan. Walang silbi sa pag-unlad ng kumpanya. Talagang walang kwenta. Nagsasayang ka lang ng pagkain kahit mabuhay ka. Dapat sapat na ang haba ng lubid na ito. Akyat ka na. Tara na. Wala man siyang pera.
Pero hindi naman siya pangit. Hindi. Gumagalaw na. Kung makakaalis lang tayo dito, papayagan kitang matulog. Sa wakas, nakalabas na tayo. Xiao Zong. Ang sinabi mo kanina. Sinusubukan ko lang. Ilabas ang potensyal mo. Ikaw. Tulungan mo akong tumayo. Hoy, Titingnan ko. May tao ba rito? sino ka ba talaga? Bakit mo kami dinala rito? May tao ba dyan? May tao ba dyan? Palabasin niyo ako. Xiao. Xiao. Nandoon yata yung susi para makalabas, sa loob. Pero masyadong malaki ang kamay ko, di ko maipasok. Ikaw kaya ang sumubok. CJ, Xiao, sakto lang ang laki ng kamay mo. oh, 'di ba? Ang mga lalaki talagang di mapagkakatiwalaan. Ay, Anong nangyari? are, Anong nangyari? ang kamay ko. Ang kamay ko, ang kamay ko. Kailangan itong matanggal. Huwag. O kaya'y magkaka-impeksyon. Ah! Ang lamig ko. Hindi ka ba ginawin? Okay lang ako. Sino ka? Palabasin niyo kami. Lumabas ka. Wala akong ginawa sa'yo. Anong karapatan mong ikulong ako? Sino ka? Ilabas niyo ako. Nag-aalala lang ako na baka ginawin ka. Huwag kang mag-akala ng kung ano. Xiao Zong. Sino ba ang inaway mo doon? Baka naman, ikaw ang may inaway. Mukhang. Mamamatay tayo. Sa lamig dito. Parang may naramdaman ako. Pero may bitag sa loob. Kung wala ang susi, patay tayong lahat.
Nakuha ko. Ayos, Nakuha ko. magaling, Nakuha. sobrang galing. Buksan mo na ang pinto. Ayaw bumukas. Bakit ayaw bumukas? Subukan mo ulit. Ayaw pa rin bumukas. Paano kung ang drawer na ito ay kailangan ng higit sa isang susi? Hayaan mong subukan ko ulit. Ingat! Ingat! Alam ko. Pero kung hindi tayo makalabas, mamamatay tayo sa lamig. Ah, Xiao Zong, nakuha ko. Nakuha ko. Okay lang ako. Sagutin mo ang pinto. buwisit. Xiao, Ayos lang ako. Tulungan mo akong tumayo. Ulit. Sige na. Tara. ayaw pa rin gumana. Sige, umalis ka na. Xiao, gusto kong bawiin ang sinabi ko sa'yo noon. Ano? Hindi ko dapat sinabi. Na dahil lang sa tatay mo kaya narito ka ngayon. Wala ka kung wala ang tatay mo. Kung hindi dahil sa amin mga empleyado na laging nakikipag-inuman sa mga kliyente, uminom hanggang mabutas ang sikmura. Hindi mo mararanasan ang magandang buhay na to. Binabawi ko rin ang sinabi ko noon. Wag na. Tanggal ka na. Mga basurang tulad mo galing sa pinakamababa ng lipunan. Walang silbi sa paglago ng kumpanya. Kahit na mabuhay ka pa. Nagsasayang ka lang ng pagkain. Ulit. Xiao, Ang sakit. Buksan mo ang pinto. bukas na ang pinto. Xiao, Linfeng. Iwanan mo ako. Hindi na ako makakaya. Magpatuloy ka nang wala ako. Xiao, manatiling gising, bukas na ang pinto. Sobrang ginawa ko. Xiao. Ginoong Xiao. Paumanhin po. Pasensya na po, Ginoong Xiao, na hipotermia ka na kaya kailangan kong gawin yon. Okay lang. Umalis na tayo dito. Kapag nakalampas na tayo sa daang ito, lalabas na tayo. Ginoong Xiao, hayaan mong mauna akong ilabas ka. Ay, Anong nangyari?
Lin Feng, parang hindi na ako makakalabas. Hindi, Ginoong Xiao, kailangan mong lumabas dito. Ginoong Xiao, tulak. Sinusubukan ko. Ano ba nang kinain mo noong lumalaki ka, Ginoong Xiao? Ang laki-laki mo. Ano na pinagsasabi mo? Sabi ko, tulak, Ginoong Xiao. Ginoong Xiao, tulak. Tulak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Naipit ako. Kailangan mong lumabas. Bigyan mo ako ng kamay mo. Hihilahin kita. Bunutin mo muna ang karayom. Hindi ko kaya. Ginoong Xiao, naniniwala ako sa'yo. Kaya mo to. Lin Feng, pasensya na. Talagang hindi ko kaya. Iwanan mo na lang ako. Umalis ka na. Lumabas ka na dito. Hindi ako aalis. Xiao Zong. Nagawa mo. Hihilahin kita. Ilalabas kita. Kaya mo yan, Xiao Zong. Iwanan mo na ako, Xiao Zong. Hindi mo ako iniwan. Hindi rin kita iiwan. May makakapagligtas ba sa akin? Kung maliligtas mo ako, gagawin ko ang lahat. Gagawin mo ang lahat. Masipitan mo, Xiao Zong. Kalimutan mo na ako, Xiao Zong. Iligtas mo ang sarili mo. Aray, umalis ka na. Hindi ako aalis. Hindi kita susukuan. Pasensya na po, Yin Xiao. Hindi ko sinasadya. Ayos lang. Ang kwartong ito. Wala man lang pinto. Tingnan mo sa taas. Sandali. Dito ba natin dapat buuin ang puzzle? Siguro, Pero, sobrang taas naman. bubuhatin kita. Ha? Lin Feng, mas matangkad ka. Hindi ko maabot. Pataas pa ng kaunti. Lin Feng, Baka. hindi okay lang. Bumitaw ka na lang. Sige na. Humawak kang mahigpit. Ako. Hindi ko alam kung paano. Si Xiao. Ikaw ang pinakamagandang CEO sa Jiangsheng. Kumikita ng daan-daang libo kada minuto. Paano mo hindi magawa ang simpleng puzzle na ito? 3-2, umatras ka. Ano ng problema? Wala, okay lang. Lima. Umabante ka. Isa 3. Anong nangyari? Anong nangyayari? Ang kamay ko. Xiao, ang kamay mo. Hindi. Kailangan nating tapusin ang puzzle ng mabilis. Kung hindi, mas lalo lang iinit dito. Pero ang kamay mo ay... Ayos lang ako. Tara na, bilisan mo. Xiao. Ayos lang ako. Tuloy lang.
3-1, pababa. 2-3, pababa. 2-4, pakaliwa. Natapos ko na. Xiao. Xiao, kamusta ang pakiramdam mo? Kaya, makakalabas na ba tayo ngayon? Pero natapos na natin ang puzzle. Bakit hindi ito gumagana? Makakaalis tayo. Ano nang nangyayari? Hindi ba't natapos na natin ang puzzle? Hindi ko rin alam. Baka naman kasi yung kabilang side ay hindi talaga tayo papayagang makaalis. Hoy, ano nang ginagawa mo? Xiao, sa ganitong pagkakataon, ano pa ba nang iniisip mo? Aminado ako, ang ganda-ganda mo talaga. Naisip din kita. Pero alam ko ang lugar ko, isang babaeng tulad mo, isinilang na may kutsarang pilak sa bibig, kung hindi lang tayo nakulong dito. Baka sa buong buhay ko, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong lumapit sa'yo, ng 1 metro man lang. Sa totoo lang, hindi ako kasing perpekto ng iniisip mo. Simula noong bata pa ako. Sobrang strikto sa akin ng tatay ko. Mula pagkabata, walang katapusan ang homework ko. Hindi ako pwedeng maglaro ng laruan. At hindi rin pwedeng kumain ng snacks. Bago ako magnegatibo 18, ang pinakamalaking pangarap ko ay makakain ng ice cream kahit 1 beses lang. Palang pala, ang pagiging mayaman ay hindi pala madali. At, hindi ako pinapayagan ng tatay ko na makipaglaro sa ibang bata noong lumalaki ako. Wala talaga akong kaibigan. At hindi ako natutong makisama sa ibang tao. Hi, Lin Feng. Sasabihin ko sa'yo ang isang sikreto, pero huwag kang tatawa sakin. Anong sikreto? Berhen pa rin ako. Alam kong hindi ka maniniwala sakin. Pero may fan ka, di ba? Tulad ng sinabi mo, fan ko siya. Engaged lang kami, yun lang. Hindi pa nga kami nagkakamayan. Lin Feng, nagkaroon ka na ba ng babae? Siyempre naman. Eh di sabihin mo sa akin. Ano ang pakiramdam ng paggawa nito? Ang sarap sa pakiramdam. Kung hindi, bakit ba? Gustong-gusto ito ng lahat. Kung wala, wala. Hindi kita pagtatawanan. Sinong nagsabing wala ako? Kung gusto mong tumingin ka ng diretsyo. Lin Feng. Maganda ba ako? At maganda ba ang katawan ko? Kahit gaano pa ako kaganda o kahit anong ganda ng katawan ko. Ano naman ang mapapala ko dyan? Ang lalaki, ang habol lang naman palagi ay ang katawan ko. Kahit ang pinakamagandang mukha ay tatanda rin balang araw. Lin Feng, kung pakakasalan mo ako balang araw, magiging mabuti ka ba sa akin palagi? Siyempre naman. Mga lalaki, puro salita lang. Sasabihin mo ang lahat ng tamang bagay. Pero kapag nagsawa ka na sa akin, itatapon mo lang ako. Sino nagsabi? Kung pakakasalan kita, pagbubutihin ko ang pagtrato sa'yo habang buhay, pangangalagaan kita magpakailanman. Sumpain mo. Sinusumpa ko. Kung pakakasalan kita, pagbubutihin ko ang pagtrato sa'yo habang buhay. Tangka, bakit ka nanunumpa? Hindi naman kita pakakasalan. Alam ko. Mabuti nga at hindi ako karapat-dapat. Lin Feng. Gawin na natin. Sinabi ko. Gawin na natin. Ano? Ano ang sinabi mo? Ako ang number 1 na babaeng sihi sa Jiangxing. Ayokong mamatay nang hindi man lang nalalaman kung ano ang pakiramdam ng makasama ang isang lalaki. Ano? Ayaw mo. Kung ayaw mo, kalimutan mo na. Gusto ko.
Nakuha ko na. Ano nang nangyari? Anong nangyari? Alam ko kung saan ang problema, kaya ang puzzle ay hindi lang pataas, pababa, kaliwa, at kanan, may harap at likod din. Parang ang rebulto ng bodha na ito ay kakaiba. Erne, Xiao. Sandali lang. Subukan mong i-flip ang pattern sa gitna ng rebulto ng bodha. Ay flip mo. I flip. Gagana kaya yon? Sa totoo lang, hindi ako masyadong sigurado. Pero ngayon, subukan na lang natin. Pero ang kamay mo, Hoy, wag mo na akong tawagin yan, Xiao. Tawagin mo na lang akong Xiaoling. sige, Xiaoling. Ang kamay mo. Ayos lang yan. Halika na. Hoy, tapos na, Lin Feng. Lin Feng, tingnan mo, na-assemble na. Bumukas ang pinto. Bilisan mo, alis na tayo. Mukhang madali lang tong level na to. Hindi naman sigurado. Ingat. Teka, ingat. Mukhang lubhang nakakaagnas na likido to. Mag-ingat ka. Pati ang mga swelas ng sapatos natin ay natutunaw. Kahit mga damit ay pwedeng. Xiaoling, pahiram ng hikaw mo. CJ. Patungkol din. Paano tayo makakalabas? Ang magagawa na lang natin ay umasa. Na mas mabilis tayo. Kaysa sa pagkalawang. Talagang hindi ko kakayanin. Kailangan nating subukan pa rin. Bilang isang patakaran. Hindi tayo bibigyan ng maraming oras ng Puzzle Master. Wala na tayong oras. Bibilang ako hanggang 3 at tatakbo tayo. Pero ito, Magtiwala ka sa akin. Eldenet, Handa na. Lin Feng. Lin Feng. Okay ka lang? Tara na. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Naikli ang bukong-bukong ko. Hoy, Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng, ano ang nangyari? Lin Feng. Huwag mo akong takutin ng ganyan. Lin Feng, gising. Huwag mo akong takutin, Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng, gising na. Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng, gising ka na rin. Ayaw mo talaga sa akin. Masaya ka pa nga kung mamatay ako. Ayoko sa'yo. Hindi kita ayaw. Gago ka. Mas maganda ka. Kapag nakangiti kaysa kapag umiiyak. Maligayang pagbati sa pag-abot sa huling antas. Lampasan mo ito at makakaalis ka na rito. Good luck. Sino ka? Bakit mo kami sinasaktan? Recording lang siguro yan. Tara na.
Hoy, Lin Feng. Elevator. Ano ng problema? Malapit na tayong makalabas dito. Bakit ang lungkot-lungkot mo pa rin? Kapag lumabas na tayo sa pintuang ito, magiging bida ka ng bida na babaeng si ang nobya ng pinakaasam-asam na binata sa Jiangsheng. Samantalang ako, isang tambay na nangungupahan lang. Hindi totoo yan. Pagkalabas natin, pagbubutihan ko kaagad ang posisyon at sahod mo. Kahit pa tumaas ang posisyon at sahod mo, hindi ko pa rin kayang pantayan ang estado mo. Bakit hindi ito gumagana? Mukhang may isa pang huling hamon. Ano mang daya ang mayroon ka, ipakita mo, hindi ako takot sa'yo. Lin Feng, dapat tayong lumabas dito ng magkasama. CJ, Pero, itong huling hamon, paano natin ito malalampasan? ito siguro ang mekanismo ng elevator. Mekanismo nga ng elevator. Ang galing, Lin Feng, tara na, umalis na tayo dito. Ano nang nangyayari? Wala. Gusto lang kitang tingnan ng matagal. Ano ang tinitingnan mo? Pagkalabas natin, pwedeng-pwede mo akong tingnan hanggang gusto mo. Xiao Ling. Makinig ka sa akin. Si Manager Wang sa kumpanya, malaki ang ninanakaw niyang pera, at si Manager Zhang, mabuti kang tao. Pero kung hindi mo babaguhin ang ugali mo, nag-aalala ako na malaki ang mawawala sa'yo sa hinaharap. Lin Feng. Bakit parang huling habilin ang dating nito? Lin Feng. Ikaw. Bakit parang mga huling salita mo na ito? Huwag mo akong takutin ng ganyan. At yung proposal na sinulat ko, ang ganda talaga. Kapag may oras ka na, tingnan mo lang. Lin Feng. Lahat ng ito, pag-usapan natin paglabas natin dito, okay? Xiao Ling. Makita ka sa ganitong paraan. Nakakatuwa. Lin Feng, bakit bigla kang ganyan? Natatakot ako, okay? Sasama tayong lumabas dito. Ano ba iyan? Bakit biglang nagsara ang pinto ng elevator? Hindi mo pa ba naiintindihan? Isang tao lang sa atin ang makakalabas. Bakit? Kapag may tao sa loob ng bilog na ito, saka lang magbubukas ang pinto ng elevator. Bakit nangyayari ito? Paano nangyari to? Sino ka talaga? Pwede bang pakawalan mo na kami? Gusto mo ba ng pera? Magkano gusto mo? Sabihin mo ang presyo. Pakawalan mo lang kami. 100 milyon, okay. 200 milyon. Walang silbi. Kung pera talaga ang gusto niya, hindi niya gagawin ang lahat ng bitag na ito para guluhin tayo. Gusto lang niyang paglaruan tayo. Hindi. Siguradong magkasama tayong lalabas dito. Tama ka. Basura lang ako sa ilalim ng lipunan. Wala akong silbi. Hindi kailangan. Tanggal ka na. Ang taong katulad mo, basura sa ilalim ng lipunan, ay walang silbi sa pag-unlad ng kumpanya. Kahit mabuhay ka pa, nagsasayang ka lang ng pagkain. Hindi yan totoo. Pero ikaw, ay isang makinang nakasisilaw na si mas kapaki-pakinabang kang mabuhay kaysa sa akin. Hindi. Kung lalabas tayo, sama-sama tayong lalabas. Pagkatapos nating makalabas, alagaan mo ng mabuti ang nanay ko para sa akin. Dekada na siyang nagtiis. Hindi kailangan na nating umalis. Sabay tayong lalabas. Hindi kita iiwan. O kaya, ikaw na ang unang lumabas. Ako na ang maiiwan. Ako ang nangungunang babaeng sihi sa Jiangsheng. Tiyak na magpapadala sila ng sasagip sa akin. Xiao Ling. Pag-isipan mo, kung makalabas ako, ang pamilya mo, ang nobyo mo,
Ano ang gagawin nila sa akin? Sila, papatayin ka nila. Kaya. Ikaw lang ang dapat umalis. Pagkatapos mong makalabas, saka ka humingi ng tulong para sagipin ako. CJ. Lin Feng. CJ. CJ. Ako na ang mauna. Hintayin mong bumalik ako. Kung gusto mong tumingin ka ng harapan. Lin Feng. Gawin na natin. May makakasagip ba sa akin? Basta sagipin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Sinabi mong gagawin mo ang lahat. Xiao. Nahipotermia ka. Xiao. Patawarin mo ako. Sinusumpa ko kung pakakasalan kita. Pagbubutihan ko ang pagtrato sa iyo habang buhay. Hindi ako aalis. Mabuhay ng magkasama, mamatay ng magkasama. Bakit mo ginagawa ito? Binabati kita sa pagpasa sa antas. Tayo, nakapasa tayo. Oo. Kung isang tao lang ang umalis, babagsak sana ang elevator. Nakapasa tayo sa antas. Nakalabas na tayo. Cut. Ang galing ng take na yon. Buti na lang hindi talaga sila naghalikan. Kung makita ito ng Young Master, hindi na ito mapapalabas. Ay, oo nga, yung edit ni Xiao Maria, yung mga eksenang malapit sa dalawa, siguraduhin mong mabura. President Xiao, hindi ko talaga inaasahan na ang unang pagganap mo bilang magandang CEO sa palabas na ito ay napakagaling. Ang galing talaga, walang makakagawa ng mas maganda pa. Napakaganda ng palabas na ito. President Xiao, ang telepono ninyo. Hello. Honey. Sweetie, tapos ka na ba sa pagpifilm? Tapos na ako. Tapos na. Susunduin kita. Okay. Umalis na tayo. Ingat po, President Xiao. Ingat sa biyahe. Assistant, samahan mo sila palabas. Direk. Paano naman ako? Nakasama mo pang umarte si President Xiao. Dapat nagdiriwang ka. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Sayang lang si President Xiao. Tinutupad lang ang pangarap niya noong bata. Isang palabas lang ito para sa kanya. Hoy! Siya ang number 1 beauty ng Jiangcheng. Ang fiancé niya ay ang young master ng Jiangcheng. Para sa isang extra tulad mo, na maging leading man kahit minsan, ay pinakaswerte ka sa mundo. Hoy, Direk. Hoy, alam ko, kung may susunod na proyekto, tawagan mo ako. Marunong ka ba talagang umarte? Anong ginawa ko? Tingnan mo ang sarili mo. Bakit mo ninakaw ang eksena niya? Hindi ito prop. Kinidnap talaga ako. President Xiao. President Xiao, gumising ka. President Xiao.